ang ibang distrito, kakarampot o halos walang budget ang mga proyekto. Sa ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di mano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsa ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Ang non-allocables, pondong hindi raw pwedeng galawin. Halimbawa, mga pasweldo. Ang allocables naman, pondong inilaan sa bawat distrito na gagamitin sa proyektong pipiliin ng kanilang congressman mula raw sa tinatawag na menu ng DPWH. Pwede itong ilaan sa pagpapagawa ng kalsada, mga building o hindi kaya flood control projects. Ang problema, ang allocables hindi pantay-pantay sa lahat. Mula 2023, ang napunta di mano sa distrito ni Congressman Sandro Marcos, 15.8 billion pesos. 14.4 billion pesos naman kay dating Speaker Romualdez. Samantala, ang Negros Occidental 4th District na kinabibilangan ng barangay Don George Araneta, 3.6 billion pesos. Depensa ng dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ni-resigned DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Meron daw kasing sinusunod na formula na ang nakakaalam daw ilang tao lang. Meron kayong tinatawag na allocable. How much percent is that? A legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget seat. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, under the NEP. This will determine actually what would be the allocable amount per legislative district. Ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yuse Cabral. Malaki siyang red flag, no? Kasi pondo natin to eh. Kailangan ng transparency kung paano nag-arrive sa mga formula na to. Kailangan i-explain bakit kaya yung mga kamag-anak ng presidente yung pinakamaraming nakuha. Valid kaya yon? Is it science-based? Delikado yung ganong sistema, no, na mga politiko yung nagde-decide kung magkano yung napupunta sa kapwa nilang mga kongresista. Ang puna ng iba, hindi na ito bago. Tila nagbagong anyo lang ang pork barrel. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po podohan? Ang pagkakaiba is kung dati, milyon-milyon lang yung pork ng bawat kongresista. Ngayon, umaabot siya ng bilyon-bilyon. Ayon sa ICI, may mahigit 150 flood control projects sa Ilocos Norte at karamihan daw sa mga ito nakuha ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Matatandaang noong November 13, nagtungo sa Ilocos Norte ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ininspeksyon nila ang ilang flood control projects doon. O walang ghost na kita. Yung may iwan na mga engineers dito, titingnan pa nila yung ibang mga projects. Pero ayon kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, maraming mga substandard o maanumalyang proyekto sa Ilocos Norte ang hindi na napuntahan ng ICI. Pero Gov, let's talk about the flood control projects sa Ilocos Norte. Ano ba nalalaman nyo on the flood control projects in Ilocos Norte? Si Sandro, nandun din ang anomalya. The third biggest flood control, nandun yung mga ghost project. Pagpunta nga ni ICI, ginanlang niya ng kamay, natatagal ng semento. Substandard. So, hindi na pinuntahan yung mga ghost project.
umalis na kagad sila. Any reaction or comment on this na sinabi po ni Chavez Singson? We are transparent. We will go to every part in the country. Ang hindi ko alam, sinasabi ni Sandico, involved si Sandro. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Ganong kagahaman, and I'm always telling everybody, greediness is the downfall of every leader. Sobrang sakim, kaya yan ang downfall ang mga Marcoses. Sa gitna ng mga akusasyon, nito lang Huwebes, voluntaryong humarap si Congressman Marcos sa ICI para magbigay ng kanyang panig. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI on their investigation. Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. We grant your request. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo? It's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Tinanong siya ng mga reporter tungkol sa isyu ng allocables pero pinutol na niya ang interview. Sinubukan naming kuhanan ng panig si Congressman Marcos pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Naglabas din ng official statement si dating House Speaker Romualdez sa kanyang social media account tungkol sa issue. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear.